Ating pag-usapan ngayon, no, itong buong pagpapakumbaba, no, na ipinakita ni Cuadro Alas, no, na kung saan ay nagpaabot po, no, ng mensahe at panawagan itong si Cuadro Alas sa lahat ng mga Filipino boxing fans na magkasundo na. Okay? At tigilan na ang pagiging toxic. Partikular, no, na tinukoy nitong si Alas yung dati nitong mga kasamahan na nauwi, no, bilang mga bashers. Okay? Sa nasabing panawagan, okay, ay humiling po, no, ng pagkakaisa itong si Alas, kung saan, no, ay pinupunto ng ating kababayan na kailangan pong magkaisa at tanggalin na yung pagiging toxic, partikular sa mga kapwa Pinoy boxers. Kaya masyado na pong devastated, no, itong si Alas, dahil atin na rin natalakay, no, na emotionally at psychologically ay masyado pong stress itong ating pambato dahil sa mga kaliwat ka ng problema na pinagdaraanan nito, no, sa labas ng boxing ring. Ay meron po tayong konting komento o reaksyon, no, dito sa panawagan ni Alas. Okay? Ang nagiging problema po kasi, no, ay hindi lang yung mga bashers, mga dating nakasama ni Cuadro Alas, maging yung mga kasamahan niya ngayon. Okay? Kung mapapansin, no, yung ilang mga personalities na malapit dito kay Alas, napaka-toxic. Okay? Kung titignan, no, wala pong ibang laman yung kanilang mga live kundi hatred or toxicity. Kumbaga, puro away. Sa madaling salita, ay ginagamit lamang na sangkalan itong si Alas sa kanilang mga personal na mga ego, kanilang mga personal na pride. Yung mga vloggers na malapit ngayon kay Alas, kung saan ay sila pa yung nagpo-provoke ng toxicity. But anyway, in general, no, ay maganda po ang hangarin ngayon ni Alas na magkasundo na. At ito ay mula po sa kanyang puso na may pagpapakumbaba. Maliban siyaan, ay magbibigay na tayo, no, ng huling komento, no, dito sa mga natalakay na natin, no, patungkol sa malawakang paninira kay Cuadro Alas. Paninira po kay Cuadro Alas ay hindi lamang po limitado dito sa dating matchmaker ni Casimero. Okay? Ang nasabing paninira po ay umabot na maging sa bansang Japan. Ang Japan Boxing Commission daw ay fair, okay? Dahil itong si Marlon Tapales ay pinatawad din noon, no, ng isang taong suspension dahil sa pag-overweight nito sa kanyang naging laban noong 2019 sa isang Japanese fighter. Well, ang hindi po kasi napapansin ng lahat, no, itong si Casimero po kasi ay pumayag sa agreement, okay, na kung saan sa mismong oras ng laban, ito ay hindi lalagpas ng 128 pounds. Okay? Sa madaling salita, ay dehydrated, okay, or pigang-piga itong si Cuadro Alas sa oras na naging laban nito kontra kay Sanchez. Kumbaga ay literal po na kanyang pinagbayaran kanyang pagkaka-overweight. Malayong-malayo dito kay Tapales na kung saan ay hindi naman po nagkaroon ng rehydration clause. Kumbaga, pagdating po kay Cuadro Alas ay double dead eh. Pumayag na itong si Alas na kung saan ay pigang-piga na nga, no, itong si Cuadro Alas sa mismong oras ng laban nito. And after ng nasabing laban, no, ito ay binan pa ng 1 taon ng Japan Boxing Commission. Okay? So, doble-doble po yung naging penalty kay Cuadro Alas. Malayo doon kay Tapales, no, na ito ay sinuspinde lamang ng 1 taon at walang rehydration clause. Ito po ay literal na panggigipit ng mga Hapon. Dahil wala po talagang nakapredict, no, na mananakaut ni Cuadro Alas sa loob ng 1 round itong matibay na Mexican fighter na si Sanchez. Sa kabila ng ito ay pigang-piga sa mismong kanilang laban. Okay? At nababalita nga po, no, sa mismong laban, itong si Sanchez po ay bumigat ng halos 138 pounds. Halos sa 10 pounds po na mas mabigat kay Cuadro Alas na 128 sa mismong oras na kanilang naging laban. Okay? So dito ay nagpapatunay lamang na sadyang halimaw talaga or mala-immortal itong ating pambato. At ito ang isa sa mga naging rason upang literal, no, na trabahuhin ng bansang Japan itong ating pambato. Keep in mind po, no, na itong Japan Boxing Commission ay connected po
dito sa Taken promotion. Okay? At alam naman natin na ang humahawak po na promoter, no, dito kay Inoue sa Japan ay walang iba kundi ang Taken promotion. Gusto nilang maging subtle yung kanilang pag-iwas dito kay Casimero. Ano ba ibig kong sabihin na subtle? Umaga, as much as possible, gusto nila sa paraang hindi mahalata yung kanilang pag-atras kay Casimero. Okay? Kung maalala, no, sa naging performance, no, nitong kay Alas kontra Ogoni itong nakarang taon lamang, no, ang dinahilan mismo nitong si Inoue na hindi na niya lalabanan si Cuadro Alas dahil ito pala ay mahina. Okay? At ngayon naman, sa naging huling interview, no, dito kay Inoue patungkol kay Alas, no, ay inamin mismo, nadulas ang nasabing hapon, inamin mismo nito sa media na malakas itong si Casimero. Ngunit ang panibagong segue nitong si Inoue ay hindi raw siya magpapasya kung matutuloy ang laban nito kay Casimero, kundi ang kanyang manager na si Ohashi. Umaga nagtuturuan, no? At itong si Ohashi ay nagbigay na rin, no, ng panayam na kung saan ay dahil daw, no, sa naging problema ni Alas sa Japan Boxing Commission ay hindi na raw nito papayagan ang kanyang alaga na si Inoue na labanan itong si Cuadro Alas. Yun yung mga sinasabi kong subtle, yung mga indirect na paraan upang hindi mahalata na sila ay umiiwas dito kay Cuadro Alas. Ito po kasing si Inoue po, marami pong kumikita dito, no, na mga big time promoter. Kumbaga, no, kung sa isang business, no, itong si Inoue po ay parang isang multi-billion investment. Dahil sa bawat laban po ni Inoue ay kumikita po ang mga promoters ng Japan, maging ang promoter na nakabase sa Amerika, itong Top Rank Promotion. Okay, kumbaga meron pong porsyento na nakukuha itong mga nasabing promoter. The more na pinopromote nila itong si Inoue, no, the more na ina-hype nila, tumataas po yung market value nitong si Inoue. Okay? At habang tumataas po ang kanyang market value, definitely lumalaki po yung kanyang guaranteed purse. Kumbaga ay sa oras po, no, na matalo ni Alas itong si Inoue, definitely po bankruptcy ang aabutin hindi lamang ng mga promoter, no, nitong si Inoue sa Japan, maging itong American promoter mismo na si Bob Arum. Literal na bankruptcy. Dahil mayroon pong ultimate fight, no, na hinahanda ang mga nasabing promoters para dito kay Inoue. Okay? At alam naman natin yan, no, na ito ay pinapahinog pa, no, para sa laban ng nasabing hapon kontra dito sa American superstar Tank Davis.